Bawal ang small-scale mining sa kung saan-saan lang, pero may 2 taong transition period pa bago ito lubusang maipatupad. Gayunman, iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino na ilikas ang mga residente sa pinakahuling pinangyarihan ng pagguho, sabay pagtitiyak na may mananagot sa insidente. We conduct an investigation. We identify the accountability. We identify the liability. And if they fall within the liabilities, then we should enforce the punitive sanctions. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Kaugnay po nangyaring landslide sa Pantukan, makakasap natin si Compostela Valley Governor Arturo Uy. Governor Uy, good morning po. Good morning. Okay, ano na ho ang pinakahuling bilang natin? Ganun pa rin as of last night, no, 6 o'clock. Opo. 18 bodies, dead bodies na na-retrieve natin. Yun ang official po. 18. Yeah, official Yung lumalabas ngayon sa mga pahayagan na 25. Oh, yun ang unang ulat ng mga ano doon, but gi-account ko kahapon talaga. It's 18. only 18. Okay, ang missing po, 40. Ang missing, nasa mga 30 to 40 pa daw siguro. So, hindi 100. Hindi. Okay. So, in effect na po ba yung ordinansa na pinasa ng provincial government na nagbabawal po sa mga small-scale mining sa inyong lugar, Governor? Yeah, actually, last early this year, napasa natin yung no habitation policy. Opo. At tinahasan po natin yung mga lokal na official, Opo. including the barangay officials, to really implement that ordinance. So ngayon, nakita natin after nito incident ito na mukhang hindi na ipatupad ng gusto. May pananagutan ho ba yung mga kapitan ng barangay dyan? Well, i-investigate po natin dahil we deputize them to really see to it and monitor na wala ng shanties, pump houses na pwedeng matayo sa mining site. Okay, napaka-imposible ho ba, Governor Uy, na i-cordon natin yung area? Laki, no? Malaki, pero with this incident, palagay ko naman meron tayong mas mabuting magawa. Siguro yung una, yung Abril, aksidente. Yung Mayo, kapabayaan na yun. Etong pangatlo, katigasan na ng ulo yan, Governor. Yeah, totoo yun. Hindi na aksidente yan. Oh, may forced evacuation tayo dyan. Last year, May pa eh. Oo. Palagay ko, bumalik yung iba. Okay. Mukhang hindi rin sila matatakot sa pinakauli aksidente. Babalik at babalik yung mga minero at residente dyan, Governor. Posible yan, dahil, at saka karamihan dyan, almost 90%, hindi taga-Pantukan, hindi taga-Kumbal eh. Dayo? Bayan, eh. Taga saan po sila? Dayo. Ibang probinsya, de Oriental, del Norte, Okay. Ago. Sino mga financier ng mga small-scale mining? Governor, sino financier ng mga small-scale miner na yan? Meron tayo Kasi may mga nakita akong mga heavy equipment doon sa valley eh. Yeah. Pero mga financer yan sila, no? Meron ding iba na grupo-grupo lang sila. Opo. But yung iba may mga financer. Opo. Okay, Governor, maraming salamat po. Okay, thank you then. Compostela Valley Governor Arturo Uy, abangan nyo mamaya sa Talakayunan si Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno. Pag-uusapan na naman namin yan at si Maharlag Mine ng UPNIGS. Friday po ngayon ang bagong taon mga kapuso, kaya kahit hindi pa man pista ng Nazareno, dagsana sa simbahan ng Quiapo ang mga deboto. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Kaya simula kaninang madaling araw, wala pa rin patid ang pagdating ng mga deboto ng itim na Nazareno dito sa Quiapo Church, lalo pat First Friday ng taon. Oras-oras ang misa mula kaninang alas 4 ng madaling araw hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Bagaman 65 taon na, sumasama pa rin daw sa prosesyon ng itim na Nazareno si Aling Nenita. Hindi raw niya iindahin ang matinding siksikan na tulakan, magampanan lamang ang pangako sa pinakamamahal na poon. Lubos ang pasasalamat ni Nenita sa santo dahil lagi raw siyang inilalayo nito sa kapahamakan. Mahigit 1 dekada na ring deboto ng itim na Nazareno si Marites. Personal daw niyang nasaksihan ang mga milagro nito dahil pinagaling siya mula sa heart operation noong 1999 at dinugtungan din ang buhay ng kanyang anak na naaksidente. Bukod kina Nenita at Marites, daan-daang katao rin ang dumagsa ngayong umaga rito sa Quiapo Church para magbigay galang at magpasalamat sa Nazareno.
Nagmistulang parking lot nga ang malaking bahagi ng Quezon Avenue sa rami ng mga sasakyang nakaparada. Nagpakalat naman ng mga pulis para tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Naman, hindi po ako siguro magtatagal ng ganito at hindi po tatagal ang aking buhay ng ganito katagal. Nang hindi po ako sa kanya talaga nananampalataya. Ang ayaw maniwala sa Diyos yung God na ay ginagawa nakahelp sa iyo sinungaling ang in time of Diyos, need. sapagkat hindi siya naniniwala Just for you sa promise katotoo that nito devoto you tungkol have, sa kanyang rain anak. or shine, At karating ito ang ka, katotoo. tutulungan ka talaga. Ipinagkaloob At yan muna ang latest mula rito sa Quiapo Church sa Maynila. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad. Nakilala po ng GMA News ang iskultor na gumagawa ng mga replika ng Poong Nazareno. Taon-taon din niyang sinusuri ang tibay ng itim na Nazareno bago siya iprosesyon. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Lingid sa kaalaman ng ilan, katawan na lang ng orihinal na Poong Nazareno ang ipinuprosesyon taon-taon. Ang ulo kasi ng imahen, replika na lang. Sa simbahan naman, naiiwan ang orihinal na ulo na nakapatong sa isang replika. Nakilala ko ang iskultor na gumawa ng mga replika na ikinakabit sa orihinal na imahen. Noong panahon ni Monsignor Abriol, mga 1970s pa yun. May crack na dito yung yung original sa mukha. Kaya sabi ko sa kanya, Monsignor, hindi na pwede ka akong iprosesyon yung Nazareno natin. Ayun ang dapat natin gawin, sabi niya. Sabi ko, yung pong ulo, gawa natin ng bagong katawan. Yung katawan naman, gagawa natin bagong ulo. At taon-taon siya na ang nakatokang magsuri sa tibay ng imahen bago ito iprosesyon. Bukod pa sa paggawa ng iba pang replika na ipinapadala naman sa ibang probinsya. Isa sa mga ginagawang replika ng poon ngayong taon ni Mang Ner, ang kamay na ito ng Poong Nazareno. Dadalhin ito sa Cebu, lalagyan ng manggas at isisilid sa isang glass box. Tuloy-tuloy naman ang preparasyon ng mga tauhan ng Manila City Engineering Office para sa isasagawang pahalik sa bisperas ng pista ng itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Nakatayo na ang stage na kakabitan ng backdrop at pupwestuhan ng paan ng imahe para sa pahalik. Puspusan na rin ang paglilinis sa grounds at stage gamit ang fire truck. Nagkabit na rin ang CCTV at nag-deploy na rin ng bomb-sniffing dogs. Paalala naman ni Manila Mayor Alfredo Lim. Yung talagang may daladalang bote ng alak, papahuli ko yun. Siyempre, pag nakainom, iba ng takbo ng utak nun. Kasama na rin natin yung mga medyo matanda na sa mukha ko. Medyo mahina-hina ang katawan nun, baka mabalya yun. Kasabay nito, nakahanda na rin daw ang LRTA sa buhos ng mga deboto sa Lunes. Ayon sa LRTA, papasukin nila sa tren ang mga nakayapa na deboto. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Sa Lunes, ganap na alas 8 ng umaga, magsisimula ang prosesyon ng itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Alamin natin ang rutang daraanan nito mula Luneta patungong simbahan ng Quiapo. Sa report ni Lala Roque. Narito ang ruta ng prosesyon ng itim na Nazareno mula Quirino Grandstand, kakanan sa Katigbak Drive hanggang P. Burgos, kaliwa sa Taft Avenue at kanan sa Palangka sa ilalim ng Quezon Bridge, kakaliwa sa Quezon Boulevard. Kakanan sa Arlegui, kanan sa Fraternal, kanan sa Vergara, kaliwa naman sa Duque de Alba at kaliwa sa Castillejos, kaliwa rin sa Farnesio at kakanan sa Arlegui, kaliwa sa Nepomuceno, kaliwa sa Aguila, kanan sa Carcer, kanan sa Hidalgo hanggang Plaza del Carmen, kaliwa sa Bilibid Viejo hanggang Puyat, kaliwa sa Guzman, kanan sa Hidalgo, kaliwa sa Barbosa at kanan sa Globo de Oro hanggang ilalim ng Quezon Bridge, kanan sa Palangka at kakanan din sa Villalobos hanggang Plaza Miranda patungong Quiapo Church. Asahan na po ang mabigat na daloy ng trapiko ang kahabaan ng Rojas Boulevard at Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang TM Calao North at Southbound Lane. Ang southbound ng Quezon Boulevard mula Recto hanggang Palangka, ang kahabaan ng Lerma mula Picampa hanggang Quezon Boulevard, Taft Avenue at Finance Road, Lagos Nilad at P. Burgos ang westbound lane, ang P. Burgos at Taft Avenue, ito yung Freedom Triangle northbound lane, ang Villegas, N.A. Lopez at 25th Street, Bonifacio Drive, southbound lane.